Ito mga kababayan, siguro may mga hindi nakapansin ito. Pansinin nyo ito. Kasi hindi binubuo ng mainstream media eh. Kasi ako pinakinggan kong buo, tinapos ko talaga. Po-forward lang natin konti, pero kailangan may simulan lang tayo. Hindi ina-upload sa mainstream media ito. Gusto kong ipapansin sa inyo ito. Gusto kong ipapansin sa inyo ito. Dito nyo malalaman kung gaano kasinungaling itong mga 18 ex-kargador, pati itong sila Attorney Baligon. Pansinin nyo ito mga kababayan, ha? Pansinin nyo ito. May niligtas niya si Loren about pero pansinin nyo yung medyo, hindi kasi binubuo eh. Pansinin nyo ito, may papapansin ako sa inyo. Ha? Kung gaano manlanseng ng utak ng mga mamamayang Pilipino ito, mga kababayan, grabe. Po-forward natin doon sa, dito tayo. ABCB, ang pangit ng ano nyo. Forward natin. Lagpasan natin yung ano. Dito tayo sa 15 minutes. Ayan. Ayan. Pansinin nyo na. Did she receive or not? And binemaintain po sila, binemaintain nila na nakatanggap sila. How about sila Senator Loren and Senator Mark Will? Ano po yung... Ayan na. Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nila Ed Lingao, sometime for... Eto na, mga kababayan, eto na. Pansinin nyo ito. May nagtanong na about kay, mahina ba? O kasi ito na yung pagtyagaan nyo na lang, mag-earphone kayo o kaya yung cellphone ninyo. Di ba may speaker yan? Iganin nyo na lang sa butas ng mga tenga ninyo. Namili ako ng pinakamagandang video. Ito ng pinakamaganda. Hindi maganda mga kopya nila kanina. Ilagay nyo na lang sa tenga ninyo. Pakinggan nyo ito. May papaunawa ako sa inyo. Pakinggan nyo kung gaano kasinungaling itong mga ito, mga kababayan. Tinanong na ho ng mga reporter, ano yung kay Mark Villar at kay Loren Legarda. Pakinggan nyo ito ha. Pakinggan nyo kung ano nangyari doon sa malitang binaba. Hindi binuoto ng mainstream media eh. Walang basta pakinggan ninyo ha. Nangyari. Board natin. Nangyari kay Senator. Ay na, malakas na. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember. Press 2, malakas na. I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. Paghinto namin sa gate nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Saldico. Bahay ni Loren yan ha. Tapos nagsara din. Pakinggan nyo. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok. Kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. Ito muna. No? Ito, tandaan nyo to ha. Kumbaga parang nasa eskwelahan tayo. Pakinggan nyo ito mga kababayan ha. Matindi ito. Ako mga kababayan, talagang kahit sa eskwelahan dati, sa trabaho, talagang pag may nagsasalita sa harap, bisor ko, talagang maano ko yung matanong talaga ako. Makatch up talaga ako yung talagang ano ako pag may nagsasalita sa harap, talagang ano ako talagang bumubusisi ako eh. Pakinggan mo ito, Attorney Baligon, yung mga pinagsasabi mo. Siguro, gusto nyo mailigtas si Loren Legarda, hindi nyo na alam kung anong magic gagawin ninyo. Hindi napansin to ng mainstream media, hindi napansin ito eh. Dumating daw sila sa bahay ni Loren. Dumating. Convoy sila. Pumasok itong si Saldico. Doon sa, nag-echo ba? Doon sa bahay ni Loren. Bumaba rin doon si Mark, ano pangalan nito? Mark, basta si Mark. Type nga yung last name. Bumaba raw si Mark. Pagbaba, inutusan daw sila ni Mark yung mga 18 kargador na magbaba ng maleta. Doon na naputol, pe-play natin, ha? Mark Pitsay. Anong Pitsay? Pitsay ba? Pitsay ba? Play natin, ha? Doon na pakinggan nyo to, ha?
pagbaba ng dalawang maleta galing sa backup, ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. Ayan na. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldi ko. Ayan na. Mapuputol yung usapan nila. Pakinggan nyo to ha. May naiwang katanungan dito eh. Convoy sila, huminto sila, tumigil sila sa bahay ni Loren Legarda. Pumasok itong si Saldi ko sa bahay ni Loren Legarda. Bumaba rin si Mark Tiksay. Pagbaba ni Mark Tiksay sa sakyan, nanghingi daw ng maleta dito sa mga ex-kargador. Ex-kargador. Ngayon, yung ex-kargador, nagbaba ng 2 maleta. Ngayon, pagbaba nila ng 2 maleta, binigay kay Mark Tiksay, lumabas na rin din agad si Saldi ko. Sumakay na sa sasakyan, tapos umalis na sila. Hindi raw nila alam kung yung maleta na yun naipasok sa bahay. So, naiwan yung question. Kasi nga, convoy sila, aalis na sila. Aalis na sila. Ano nangyari doon sa maleta? Kung umalis na sila, hindi naman pwedeng naiwan sa simento yun, sa gutter, sa harapan ng bakuran, hindi naman, sa harap ng gate, hindi naman pwede yung gano'n. Ngayon na, magkukwentuhan ulit sila. Kaya siguro may reporter na smart nag-isip, may tinanong ulit, dadaanan natin. Hindi natin pupuwad, kailangan madaanan. Konti lang naman. Pakinggan nyo kung ano nangyari doon sa maleta. Sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan. No? So ang ginawa ko po doong March, ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor. No? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Ito pa ha. Ako professor, ako yung teacher nyo ha. Talasan nyo utak ninyo. Nangyari daw itong pagbawi kay Loren Legarda, March. Talasan nyo ha. Talasan nyo isip nyo. Maniwala kayo mga kababayan. March daw itong nag-recant or bumawi itong mga 18 ex-marine about kay Loren Legarda. Nangyari daw ito after ng interview daw ni Atty. Baligod doon sa isang mainstream media. March daw, gumawa raw. Sabi ni Baligod nung March, sige, sigurado kayo. Sige, gumawa ulit kayo ng bagong affidavit. Parang gagawa na no? Gumawa ulit kayo ng affidavit. Nung March daw to nung March. Kinontak niya raw si Mike Defensor. May kilala ka ba about kay Loren Legarda? Kasi kinukoncern niya yung about ng pagrikan, pagbawi ng 18 ex-kargador doon kay Loren Legarda. Tandaan niyo, March walang kukurap. Sabi ni Marcoleta, pakinggan niyo to. Makinig kayo. Play natin, ha? Ganito yung sinasabi ng 2 sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng 2 sundalo. Ayan ha. Nung March daw, sinabi niya si Mike Defensor, may kilala ka ba about kay Loren Legarda? Kasi pinakita niya rin affidavit. Sinabi niya rin daw yung sinabi ng mga sundalo na about kay Loren Legarda na binabawi. Diretso natin. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung 2, ibinibigay ko ang ebidensya. Ayan, kay Mike Defensor. Pwede niyang kasuhan ng yung 2. Nung March yan nung March. Pero as I said, May June na ngayon. Man enough to admit a mistake and brave enough to rectify. Nag-loading lang yung GMA. Kailangan natin idiretso mga kababayan. Konti lang ito. Kailangan natin idiretso. Hindi naman matatapos. Kailangan natin daanan. Hindi ko kasi alam kung saan huminto. Mga 5 minutes na lang yata ito. Nangyari. Teka, namatay. Naglo-loading kasi yung yung GMA. Tingnan natin. Forward natin. Yung coverage kasi nila kanina hindi maganda. Siguro mahina ang signal doon sa opisina ni o yung ni Senador Robin. Teka, nangyari na. Dali lang po
Dahil lang. Iyan na natin. Kailangan ma-forward. Wait lang po, wait lang. Wait lang ha, walang gagalaw. Naiwan na yung... Nangyari dito. Teka lang. Oo. Hindi kasi maganda. Pati sa ABCBN, umaano yung ano nila, yung signal nila. Teka. Ewan natin bakit nawala. Ayan na, ayan na, ayan na. Tuloy natin ha. Ito na. Naglo-loading. Pagka tinawag po sila, kasi may schedule, no, sa June 11 in the morning, si Buduan. Teka muna. I-ano natin. Ito, ganito nangyari ha. Ganito nangyari. Convoy sila, kasi pinorward na natin eh. Convoy sila, dumating sila sa harap ng bahay ni Loren Ligarda, bumaba itong si Saldico, pumasok sa loob. Pagpasok sa loob, inutusan sila ni Mark Tiksay na magbaba ng 2 maleta. Di nagbaba sila. Then maya-maya, si Saldico lumabas na raw ng bahay, sumakay na raw ng sasakyan, umandar na raw sila, umalis na raw sila. So, saan napunta yung maleta? Hindi daw nila nakita pinasok sa loob ng bahay. Tignan natin, pakinggan natin kung ano nangyari sa 2 maleta. Nagpababa si Mark Tiksay ng 2 maleta. At si Saldico. Nagpababa. Tignan na, ngayon, lumabas daw si Saldico, hindi raw nila nakita kung nasan yung maleta. Hindi raw nila nakita. Paglabas daw ni Saldico, umalis na rin daw agad sila. So may naiwan tanong, anong nangyari doon sa 2 maleta kung hindi nila nakita? Di ba? Play natin. Sa June 15, May magtatanong ulit. sa June 16, si Tube. Hindi po, isa-isa po yan. Okay, June 11 si Butuan. Sa June 15 si Taberto sa umaga. May magtatanong ulit. Tube sa hapon. Magaling yung reporter, naiwan kasi yung tanong eh. Ano nangyari doon sa 2 maleta? Sa umaga, si Navidad sa hapon. So, diretso na po yan. No? Sir, sorry. Ayun na. Clarification. Yung kay Senmark, mismo ang tumanggap. Ayun na. Details ba? Pakinggan nyo maigi ha. Hindi po sinabi na si Senator Mark mismo. Pero ang nakita nila, bumaba sila, nagbaba ng maleta at naipasok yata sa gate. No? Ng bahay ni Senmark. Yung address na yun. Kay Bilyar yan, kay Bilyar. Do you have time to wait for my Or answer? ano lang, city lang, sir. Attorney, nakita ba nila na tumagat ng maleta si Senator Mark? Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark pero naipasok nila yung pera sa compound. No? Sa, Mark Bilyar yan ha. Sa bahay niya. ito po yung, Si Senadora Loren, attorney, Ayun na. nakita rin ba na tumanggap siya ng maleta? hindi nila nakita. Hindi nila nakita. Pero bahay. Pero walang pumasok na maleta sa bahay ni Senmark. Yun po ang naging clarification. Kasi parang sandali lang daw pumasok si Juan si Saldi. Pagpasok niya, naisara daw yung gate, so pati si Mark Tiksay naiwan sa labas. So hindi nila alam kung pag-alis nila ay naipasok naman eventually yung maleta. Hindi po kasi paglabas daw ni Juan, pagbukas ng gate, lumabas si Saldi ko, sumakay kaagad sa sasakyan. Nandun pa yung maleta. Hindi, ang sabi nila, sir, malamang malamang isinakay ni Mark Tiksay sa sasakyan ni Boss Saldi. Kaya napunta na sila sa next destination. Anak na putik. Narinig nyo? Sige nga, itype nyo, ano pagkakaintindi ninyo? Kasundan nyo yung istorya. Anak na putik, anak ng teteng kamaligod. Ano? Walang nakapansin ito eh. Walang nakapansin eh. Isipin nyo mga kababayan,
Una, sabi nila, dumating sila, convoy, bumaba si Saldico sa bahay, pumasok sa loob ng bahay ni Loren. Inutusan sila ni Mark Tiksay na magbaba ng 2 maleta. Di binaba na. Maya-maya daw, lumabas na rin daw agad si Saldico sa bahay ni Loren. Sumakay na raw. At umalis na raw sila. Convoy sila. Di nagkaroon ulit ng usapan. Mayroong matalino reporter, smart mag-isip, nagtanong ulit. Sir, nakita ho bang dinaan yung, nakatanggap si Loren Legarda ng maleta? Wala. Nakita ho bang pinasok yung maleta doon sa loob ng bahay? Hindi. Siguro, pag sinabi puro hindi, may maiiwang tanong. May hanging question may iwan. Ano nangyari doon sa maleta na ibinaba? Sa sobrang gusto nila magpalusot, isinakay din daw ulit ni Mark Tiksay sa sasakyan ni Saldico. Ibinaba, tapos inakyat. Ganon. Anak ng putik naman baligo. Takapala na yan kasi sinungalingan na yan. Pakapala naman na yata yan kasi nagpababa, tapos para ipasok sa loob ng sasakyan ni Saldico. Grabe naman. Grabe naman kalokohan naman. Pakapala na ito, mga kababayan. Sa sobrang gusto nilang iligtas. Sa sobrang gusto nila iligtas itong si Senadora Loren Legarda, gumagawa na ho ng desperadong excuses. At ito pa, nakakapagtaka rito kay Atty. Baligod. Nung Marso daw nagbago ng statement itong mga 18 ex-Marines about kay Loren Legarda, pinagawa niya raw yung 18 ex-Marine ng bagong affidavit. Sige. Sigurado kaya, sabi ni Baligod, sigurado kaya. Nagpagawa raw siya ng bagong affidavit nung March. Ang nakakapagtaka, mga kababayan, may nagtanong na reporter, hindi na lang natin madaanan, mahaba eh. Ang sabi, binigay nyo na ba yung affidavit na yan doon sa ombudsman? Hindi pa raw. Magmula nung March? Magmula nung March, hindi nyo pa rin na ibibigay yung affidavit na yan. Anong buwan na? June na? Paano namin masasabi na lehitimo yung affidavit na yan? Nung March pa. Kahit ngayon, eto papel, gagawa ko ng affidavit, kahit June 8 ngayon, pwede kong ilagay March 1. Ano yan? Halatang halata. Ito pa matindi, mga kababayan. Nung March, di kinausap niya raw si Mike Defensor. Nung March, ito matindi. March, kinausap niya raw si Mike Defensor. May kilala ka bang ni Loren Legarda, sekretary ganyan. Kasi ito affidavit ng bagong 18 ex-Marine, binabawi nila yung ganyan. Nung March, kinausap niya raw si Mike Defensor. Pakinggan nga natin si Mike Defensor. Kung nag-usap kayo nung March, pakinggan nga natin, kuha nga tayo ng ebidensya kay Mike Defensor mismo. Pakinggan nga natin. Sa sobrang desperado nyo magligtas ng kung sino-sinong tao, sumasabit-sabit na kayo. Pakinggan nga natin. Pakinggan natin panoorin natin yung pinaka-latest na interview ni dating Secretary Congressman Mike Defensor kay Ted Pailon nung 5 ng June. 5 ng June to. 5 ng June. Hindi March ito. Yan, nakalagay Play nga natin. By the way, so itong binabanggit mo na nakakausap mo mismo, kasi 18 nga ito, no? Halimbawa, itong si Orbilio at si Galapon, klarong-klaro dito, 2 medium size na maleta, may numero ng address sa Cambridge, sa Northport Park, para kay Loren Legarda. So kapag sinabi natin, kitang ito, mismo, paninindigan nila na nag-deliver sila ng maleta para kay Loren Legarda. Ganun yung yung provision doon sa affidavit. Anak ng putik.
Ako ba, Attorney Baligod, nag-usap kayo ng March na itong dalawang 18 ex-kargador ay nagbabago ng affidavit at humingi ng tulong dito kay Mike Defensor. Tinatanong ko may kakilala siyang tao kay Loren Legarda at kung gusto magdemanda, ayan. Eh bakit asin ko na ng June, ganyan pa rin paninindigan ni Mike Defensor? Bakit ganyan pa? Kasi kung nakapag-usap kayo ng March, dapat may knowledge si Mike Defensor na nag-recut or nagbago ng statement yung dalawang binanggit ni Ted Filon dito. Dapat sasabihin, sandali Ted, eh itong dalawang binanggit mo na sinasabing nag-abot ng dalawang medium size kay Loren Legarda sa bahay. Eh nung March kasi nag-usap kami ni Attorney Baligod, nagkamali sila, may mistake sila. Imposibleng hindi niya maisip yun. Nagkakandaleche-leche na kayo, no? Hindi nyo na alam anong gagawing magic, no? Salabat na. Buhol-buhol na ang putik. Ano? Ha? Ay, kala nyo ba makakaligtas kayo sa amin? Ha? Eh, paggising ko bago matulog, puro social media na sa utak ko. Eh, kagabi hirap na ako matulog, puro vlog na nasa utak ko. Sige nga. Anak kayo ng teteng, Baligod, Mike Defensor. Ano pinaggagawa nyo? Putik na yan. Eh, kitang-kita kasi nungalingan mo rito, Baligod. Ano mo nga yan, no? Nang kakausap mo mismo, kasi 18 nga ito. No? Halimbawa, Nag-usap daw sila ng March. About sa nag-recut, itong dalawang si Mike, nag-usap daw sila ng March. Eh, ito June 5. Anak ng teteng. itong si Orbilio at si Galapon. Binanggit pa ni Ted Filon yung dalawang miyembro ng ex-kargador na binabanggit ni Baligod kanina, ito yung nag-mistake. Gawa kayo ng bagong affidavit. Tapos kinausap niya rin si Mike Defensor. Grabe itong mga ito. Klaro dito, dalawang medium size na maleta, may numero ng address sa Cambridge, sa Northport Park, para kay Loren Legarda. So kapag sinabi natin, kitang ito, mismo, paninindigan nila na nag-deliver sila ng maleta para kay Loren Legarda. Paninindigan. Ganun yung yung provision doon sa affidavit. Ang nakalagay po sa affidavit kung aking Alam mo, Baligod, kung talagang nag-usap kayo ni Mike Defensor nung March at alam ni Mike Defensor na yung dalawang binanggit ni Ted Filon na nagbaba ng maleta doon sa bahay ni Loren, maaalala niya yan. At saka isipin mo, yung affidavit na ginawa ng dalawang ex-kargador nung March pa, na inuurong nila yung statement kay Loren, hanggang ngayon hindi mo pa inaabot sa ombudsman. Putik March, April, May, June. June na, hindi mo pa inaabot. Sabi ko nga sa'yo, eto papel. Kung gagawa ako ng affidavit ngayon, kahit June 8, kaya kong gawin January 1 ang nakalagay dito Grabe. Putik na yan. Hindi nyo na maano yung mga kasino. Hindi nyo na alam gagawin nyo. No? Putik itong mga to. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.